Spell ka ng tama. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa Panginoon. Magsiawit po kayo sa Panginoon. Amen. Habang po kayo umaawit, taas po natin lahat ng Taas yung kamay. kamay. Raise your hands to the Lord.
dahilan namin po kayo na bago na simulan ng gawain, Panginoon, na tayo muna ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong linggo na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, kami nandito, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, Panginoon, upang sambahin ka at purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Yes, Lord, sa tao na gagamitin, Panginoon, kayo pong samibigay ng knowledge at wisdom, Panginoon, at sa mga makikinig, Panginoon, na nawaya, maintindihan namin, Panginoon, ng iyong salita upang may apply namin ito sa aming buhay, Panginoon, na hindi lang po kami dapat mag-focus, Panginoon, sa mga physical at material na pangangailangan, Panginoon, kundi lalo-lalo, Panginoon, sa spiritual na pangangailangan, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, kayo pong siyang magpala, Panginoon, sa mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon, at kayo din po ang magpala sa kanila na alalahanin ka sa araw na ito, Panginoon. Mga masamang dalangin sa Jesus. Amen. Amen. Okay, sige, tayo ay dadako sa announcement muna. Linawin natin ito, matamis sa bibig, Pait mapait sa tiyan. mapait sa tiyan. Okay, magbabasa tayo mamaya ng Bible. Revelation 10:1 to 11. So, bago tayo magtutuloy, focus at lahat ng mga mga nandyan sa bahay, kung kayo ay may mga anak na katabi, asawa o kaibigan, mag-focus at mamaya pagbuklat ng Bible, ay sabayan natin sila. Ganyan yung simpleng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, bago tayo magtuloy sa ating gagawing Bible study, una sa lahat ay binabati ko ang Panginoon. Nupurin natin siya ngayong umaga. At binabati natin mga kapatiran from Manghero. Sila ang Cuevas family, sa Dabalos family, Betsaida, Frias, maging doon sa San Narciso, sa Jesus Christ Rock of Revelation, sa pangunguna ni Pastor Narding, Leonardo Vargas at sa kanyang pamilya, sa mga kapatiran dyan. Happy Sunday. Maging sa Tanay, pangunguna ni Pastor Ferdinand Sustento, sa kanyang mga nasasakupan. Magandang linggo sa inyo. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin inyo sa inyong mga gawain dyan. Sa Manaliti, sa mga kapatiran dyan, sa mga Board of Elders, sa mga mga manggagawa, at maging kay Brother Larry Hernaez, sa pamilya sa San Pablo, Villanueva, Cargel, at iba pa. Brother Marlon Bilarmino. So, I hope sa mga hindi ko nabanggit, Brother Wendell Chosas, patuloy siyang sumusubaybay. Si Brother Jason Garbrola, ang aking kaibigan, at sa kanyang mga kasamahan. So, ito, bago tayo magtuloy, gusto ko munang i-announce, kahit paulit-ulit tayo, para yan ay isang gawin nating routine. Makikita niyo, every Sunday, gaya kanina, 6:30 to 8:30 ng umaga ay mayroong tinatawag na broadcast sa Telegram. Live yan. Sa Kogyo and Time Series. Kogyo and Time Series. So maraming nagla-live niyan. Ito ay English. Gaya kanina, ang tinalakay ay ito. Sweet in thy mouth and bitter in thy belly. Yan ay tuwing Sunday. So hiling ko sa inyo na ipakishare nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga giant groups, mga groups ninyo na na inyong kinasasapian, sa inyong churches, sa inyong mga kaibigan, mahal sa buhay. Part yan ng paglilingkod sa Panginoon at simpleng evangelism. Gayon din yung Sabado tanungan. Yan naman ay Tagalog, sa alas 6 ng hapon tuwing Sabado hanggang alas 8 ng gabi
lahat yan ay pwede kayong magtanong. Magtanong kayo, doctrinally, patungkol sa pamilya, sa pag-aasawa, pagpapalaki ng bata, at maging sa ministeryo, para ma-enhance. Hindi lang lumalaki at dumadami ang member, kundi nagiging rooted sa word. May mga training yan. Number 3, yung hukom class gabi-gabi. Meron tayo, nag-start tayo ng 5:30, meron tayong meeting sa opisina 5:30. So hiling ko yan sa inyo mga kapatid, sa mga merong kabigatan na gustong magpagamit, simpleng papagamit. Every 5:30 ng hapon, araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes, ay mayroong meeting. Pinag-uusapan kung paano ang gagawin, paano makiging katuwang ang mga anak, kapamilya, sa pagpapalaganap ng mensahe. Part yan. At meron tayo sa 6:30, meron tayong tanungan. Bahagi doon sa tanungan yung tinatawag, ano yung dapat gawin sa isang pamilya, sa isang mag-asawa? Paano magkakaroon ng personal relationship sila sa Diyos? Kasi individual, ang church is a called out ones. So 6:30, bali ang hukom class para sa pamilya ay 7 to 8. Yan po ay daily. Mula Monday hanggang Friday. So, at meron akong habol. Meron tayong morning devotion every 5:30 ng maga, madaling araw. Yan po ay nasa rin. Monday to Saturday yan. So, makipag-ugnayan lang. At higit sa lahat, ang ating mga booklets. Sa baba, ito sa booklets, pwede kayong mag-order sa Shopee. Hiling ko to sa lahat ng mga kakarinig. Ako ay humingi na sa inyo ng tulong na paki-post ninyo. So, i-post mo ulit, Bernadette, ngayon, yung sa'yo, yung mayroong Shopee link. Tulungan kami, kasi kami ay ang church, ang ating samahan ay mahirap lang. Wala naman tayong supporter from kanino man. So, umiikot lang itong mga booklet na ito, saka yung sa ebook, na kumita ng konti, magpapalimbag, then after that, pagkatapos mag-print, may konting kita, yan ngayon maging magamit para magkaroon ng pang-hireling na mayroong tayong susweldohan na mainstay na magtatrabaho. So yan lang yung paraan na aming nakikita upang maipalaganap ang mensaheng ito. So salamat sa inyong lahat at bago tayo magtuloy ay tatawag ako ng isa sa nagte-testimony this umaga. So, kung may mga tanong kayo sa mga tatalakayin ko, mayari lamang na kayo ay mag-comment, magtanong kayo. Ngayon pa lang maaga. So, sige. Talaga, ikaw na. Berna daw po. Sige. Ay. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating Diyos na buhay. Bali, ang i-share ko na lang po yung napag-sharingan nga po namin kahapon. Patungkol po sa ayan. Ang po namin, Sabado tanungan po namin, ang pamagat po is matamis sa bibig, tas mapait naman sa tiyan. Bago pa lahat, magandang umaga po sa ating lahat, lalo tigit sa ating Diyos na buhay. Bali may tanong po kahapon, ano daw po ba yung ibig sabihin ng when it comes to sweet and bitters pagdating sa head knowledge? Sabi po dyan ni Brother Francis, yung head knowledge daw, yan daw yung nagiging problema ng mga churches karamihan kasi nagiging traditional nga daw yan. Marami daw yung aktibo sa word pero ayaw daw, kumbaga ba, aktibo sila sa salita ng Diyos, aktibo sila sa malalalim na mensahe, pero pagkadating sa yung pwedeng ipagawa sa pamilya, yung nakalagay naman sa Bible, ayaw nilang tanggapin. Katulad nito, yung tinuturo nga po natin na kung paano yung hukom ministry na tinatawag natin is kung ano yung gagawin para sa pamilya.
hindi siya dinitalye sa Bible, pero nasa Bible siya katulad ng Deuteronomy 6:7. Hindi naman siya, sa akin Proverbs 22:6, hindi naman siya detalyado na kung ano yung gagawin mo sa anak, kasi ang nakalagay lang, train up the child. So, anong training yung gagawa mo? Ngayon, dito nga po, ipinakita dito sa Hukom Ministry na ang mga pwedeng ipagawa sa anak na tulad ng babato posisyon, pagpapabasa sa anak, kapag gantong may gawain, imbis na yung bata naglalaro or pinababayaan lang, ang gagawin, uupo mo sa tabi mo para magtanong bulong. Kapag hindi pa marunong yung bata magbasa or magsalita ng sarili niya, yung nasa bibig mo, ipapasa mo sa anak mo, siya ang mag-uulit. Kapag ka marunong naman na, tatanungin mo siya anong sinabi. Kapag ka may edad-edad na, ang gagawin mo na, ang sasabihin mo na is, unawa na, tatanungin mo na. Asan dun yung part ng matamis? Matamis kasi kapag natuto yung anak mo, nakita mo na gumaganap yung anak mo, na tutuwa ka kasi ginagawa ng anak mo yung training. Ano yung mapait? Kapag ka lumalaban na yung anak mo, kapag nandun na yung defensive. Kasi kapag ka hindi mo nasunod ang bata, syempre hindi maganda sa pakiramdam ng magulang. Kaya kailangan talagang para mas maano mo yung training, yung kapaitan ba is ma-overcome mo, para sweet lang maano mo, tuloy-tuloy ang training sa anak. Sabi ganyan, halimbawa, katulad nga yung sinabi ni Brother Francis, tumulong daw tayo. Huwag daw tayo nag-i-enjoy, yung tayong magulang lang yung nag-i-enjoy sa mensahe. Kasi minsan nakakalimutan natin na so sobrang natin sa mensahe, intuit natin sa mensahe, nakakalimutan natin may mga anak pala tayo na dapat sila din, matuto din sila mag-enjoy. Kasi kailan mo ba i-instill sa anak mo yung enjoyment pagdating sa salita ng Diyos pag malaki na sila? Kung halimbawa bata pa sila, hindi yun yung nakasanayan nila. Ano yung inaasahan natin na matututunan ng anak natin kung hindi tayo magte-training sa anak natin, kung hindi natin tuturuan yung anak natin? Ayun. Ngayon, sabi nga dito, halimbawa nga daw, may pinaliwanag si Brother Francis na sinabi nga na pagka kinakasal yung tao, ang sinasabi ng nag-o-officiate ng kasal is for richer and for poorer, for sickness and in health. Ibig sabihin, ganun din daw sa mga anak. Ibig sabihin yung mensahe ng Diyos, hindi yung pagkamasaya ka lang, gaganapin mo sa anak mo. Kung baga ba nare-receive mo yung blessing ng Diyos, masaya ka lang. Pero pagkadating na sa hirap na ng pagpapatupad, maayaw ka na kasi nga mapait na. Yun. Kaya kailangan daw pagka mga ganung bagay, wag daw tayong masanay lang sa tamis. Kailangan paglabanan din natin yung kapaitan. Parang si Jesus, diba? Yung kapaitan na naranasan niya sa buong buhay niya, na paglabanan niya. Ganun din sa atin, kailangan paglabanan din natin sa pamamagitan ng pag-train natin sa anak natin. Kasi kung hindi natin iti-train ang mga anak natin, sa susunod na panahon, kapaitan na nila yon kasi hindi nila alam kung paano yung gagawin nila dun sa susunod na generation o dun sa mga anak nila. Yun lang. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sige, dadako na tayo sa ating pag-aaral. So, maaring sa iba, ito ay kakaiba o parang so buksan natin yung Revelation 10, medyo mahaba-haba siya. Ang gawin natin, basahin natin sa English. Mas maganda sa English. Revelation 10 verse 1 to 11. Babasahin natin. Yung mga bata, tabi sa bahay, magbukas kayo ng Bible. Wag. Okay, sa Bible. Yung mga nandyan sa bahay, pwede kayo dito sa monitor tumingin, o kaya bukas kayo ng sarili nyong Bible, whether yan ay hardbound or sa inyong cellphone. Tayo ay bumasa lahat. Yung bata, akbayan, pakita sa kanila yung letra, tutok. Ay nako, ito teka, nasa dyan pala ako. Ito na, hindi na. Basa ka na dyan. Revelation 10:1. At nakita ko ang isbang malakas, sa English. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire. And he held in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. And he cried with a loud voice,
as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand in heaven, and swear by him that liveth forever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make my belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took a little book out of the angel's hand and ate it up. And what is in my mouth is sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Let's bow our head. Yung mga bata, takpan yung mata. Kausapin niya, bulungan nyo ng habang ako nananalangin. Dakila naming Diyos at amang makapangyarihan, muli ang aming pong pagpapasalamat, pagpupuri ay aming pong inihahandog sa iyo sa linggong ito. Sapagkat, O Lord, once again, binigyan mo kami ng provision na kami magkatipon-tipon. Bagamat ang mundong ito, Panginoon, ay punong-puno ng kabagabagan. Lord, tulungan mo kami na ang kabagabagan namin, Panginoon, na maramdaman ay hindi yung nagaganap sa paligid, kundi gawin namin tungtungan ito upang lalo kaming mabagabag. Ano ang kalalagayan ng aming sarili, ng aming asawa, ng aming mga anak, ng aming mga apo, ng aming mga manugang, ng aming mga mahal sa buhay, O Lord. Ano ang magiging kalalagayan nila, Panginoon, sa darating na panahon kung kami, Panginoon, ay patuloy, O Lord, na ang aming matamis na nararamdaman ay ang bagay sa mundong ito, O Lord. Yung paglilibang, Panginoon, ng kaaway, na kami ay tila walang daranasing kapighatian sa mga susunod na araw, na kami ay nare-relax, na kami ay nafo-focus, O Lord, doon sa aming trabaho, sa hanap buhay, sa mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, yung handog ng sanlibutan ito, Panginoon, at hindi sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ngayon pa lamang ay magkaroon na kami, Panginoon, ng kapaitan sa mga bagay na mga narito, sapagkat, O Lord, ang iyong pinasulat, Panginoon, ay isang pagpapaalaala na dapat kami, Panginoon, ay magkaroon na ng bitterness upang ang Panginoon, sweetness ay aming maranasan sa mga susunod na araw, Panginoon. Walang exempted sino man, O Lord, na dadaan sa aspetong ito, Panginoon. Sa aking pong tatalakayin ngayong araw, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na ito ay patuloy na maging pagpapala sa mga kapatid na naririto at makakarinig nito, O Lord. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na habang ang mundong ito, Panginoon, punong-puno ng kaguluhan, ito ay nalilibang kami. At kung kami man ay may nararanasang katagumpayan sa itong aspeto ng hanap buhay, sa aspeto ng pag-aaral, sa aspeto, Panginoon, ng aming kapaligiran, Lord, dawa ay hindi ito magpamanhid sa amin upang lalo naming gawin ang mga bagay at harapin ang mga kapaitang talagang dadaanan namin na kung paano ang iyong anak na si Jesus ay walang nasumpungan sa kanyang kagandahan. He is a man of sorrow, O Lord, sapagkat, Panginoon, yun ay tinakda mo upang tunay na makamtan, O Lord, yung katamis ng iyong pahayag, tamis, O Lord, ng iyong pagpapalang ibibigay sa kanya na siyang amin ding inaasahan bilang co-heirs, Panginoon, ng iyong anak. Salamat sa umagang ito, pagpalain mo lahat ng nakikinig, ng mga kapatid na nariyan, Panginoon. Bigyan mo ng kaunawaan sa mga bagay na akin pong bibigkasin at bigyan mo, Panginoon, ng pahid ang salitang aking isasaysay, O Lord, ayon sa iyong salita. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Isa ito, kanina, hindi ko lang nabanggit ito sa broadcast. Ito yung isa sa mapait. Patras muna tayo sa
tinuturo sa atin sa progressive ministry. Gusto ko itong isingit agad, baka malimutan ko. Aking naalala nung araw, nung ako ay nag-i-start, gusto ko muna testimony, nag-i-start dito sa End Time, sa Kogyo, sa Manaliti, dyan sa Manaliti. Tuwing hapon, nang una akong attend dyan, year 2000, March 1 ng March yan, mga second Sunday of the March, pag-aaral na maraming pastor ang nagpapatraining, nagpapaturo. At alam nyo ba, na pag sinabing i-take note, isulat, magbuklat ng Bible, kahit pastor yan na may malawak, may mga malalaking congregation, sumusunod at gumagawa. Sapagkat marami silang nakakain talaga. Iabante ko na muna, yung mga nakain nila nung araw, ngayon hindi na nila mabigkas. Hindi na nila ito masabi. Because there is something personal within their heart and mind against dun sa nagtuturo. Siyempre, lahat yan nakakaramdam. May sweetness yung tinuturo on that particular day and years. Pero nung isa sa buhay na, because of this, ang mga pagtuturo noon is about doctrinal at wala kang makitang mga doktrina comparing sa ibang churches na inire-release dyan sa Manaliti. Isang church yan na, alam mo yung kanyang bintana, kawayan lamang na pag gustong pasukin ng standby. Napapasok nila dahil babaklasin lang. Kahabag-habag yung church na yan sa hitsura nung araw. Pero kita ko habang tumatagal, nandun yung pahayag. Because kaya ako nasasabi, naikot ko ang End Time. I speak for what I observed and learned sa buong End Time. Until now. So, mapapansin mo roon, yung tunay na humility na wala. Nung nagkaroon na ng mga bagay na napunta na rin sila to set up sa ibang End Time, hindi mo na mapag-take note. Hindi na mautusan. Ang tingin pambata lang. Ginagawa mo naman kaming bata eh. Actually, yan yung laman nito. Sa isang malalim at within our midst. Sa isang tunay na Berean, siyempre nararamdaman ka, i-take note mo yung sinasabi ko. Totoo naman dapat i-take note mo kasi baka malimutan mo at di mo alam. Isipin mo kahit si John, number 1 na beloved as a apostle of Jesus Christ, pinasusulat sa kanya. Hindi pwedeng ilagay mo lang sa utak mo. Part of training iyan. Pero ito, paano mo siya pakikinabangan? Pag hindi mo siya sinulat, hindi mo siya tinake note, hindi mo siya tinype, pwede siyang mawala. At iyan ay mayroon ka talagang humility dun sa sinasabi, hindi lang mismo sa nagtuturo. Sabi nga ni Brother Branham, the messenger and the message is one. Apply lang ba kay Brother Francis yan? No, apply kahit kanino. Na pag may sinasabing katotohanan ng isang tao, you have to accept and do it. Kay Brother Branham pala susunod, kay Brother Jackson Dan, lahat sila nagsabi, kung nasaan ang katotohanan, sundan mo. As we go all along, ang nangyari diyan, hindi mo na. At malakas itong hawa ng espiritong ito. Halimbawa, doon lamang sa sa ating halimbawa hukom class, pag tinatawag, hindi siya masagot. Pag inuutosan mag-post, sinabi, mag-post kayong lahat ng scribe, hindi magsusunod. Because they believe that their self is naka-level up na, naka-level sa ibang espiritong iyan sa end time. Sa end time. I'm focusing on end time. Ako, nasaramdaman ko rin yan, inuutosan, susulat. Totoo naman na dapat gawin dahil, are you Chanite? Sabi nga sa akin, Chanite ka eh. Yan ang akusasyon sa akin ng mga naunang umalis na eh. Hindi. Nakita ko talaga, dahil malilimutin, maraming iniisip, kailangan isulat ko siya. At yan ang ginawa. Hindi sinabi ni Janda, hindi ko isusulat yan. Magsalita ka lang at Lord, at basta hindi gano'n. Gusto pa nga niyang sumulat, pero sabi nga, write it not. Gusto pa niyang sumulat. Kaya ko inuna to, gusto kong banggitin ito kaninang umaga, nalimutan ko lang, kasi ito ang nawawala. Pag napasama na sa mga parang big time, sa end time, o denomination, et sa pwera na kahit totoo yan.
At ang problema, ayaw niyang ipatupad sa kanyang congregation. Kahit mabuti pa yan. Lalo na kung doon sa tao na kanyang kinaiinisan. I hope nasusundan niyo yan. Nasusundan niyo yan. What I am saying is this. Ito ay isang rebuke sa isang espiritu na hindi lang sa kanino man, number one sa atin. Sa pamilya natin, sa mga kasamahan natin, kung pakinabangan ng tagalabas, be it. Pero ito, particularly sa atin mismo, I'm focusing on myself, on my family, and ano. Yung simpleng tatawagin lamang, oy, narinig nyo ba ako? Walang sasagot kahit isa. Diba ako? O, di ba? Kaya mo bang paglabanan? Iyan. Labanan. Marami kang natikman na matamis sa iyong bibig, pero ang pait-pait. Hindi mo kayang ibaba yung iyong pride. Right. Nadala ka na ng ibang end time. And time. Walang mataas dito. Kahit mismo yung mentor natin, ang mataas dyan yung revelation. The revelation is the authority, not a man. Anytime, kaya kung hindi pakinggan yan eh. Ang pinag-uusapan din, totoo ba yung sinasabi o hindi? I'm not looking for a man. Kung may katotohanan kay Brother Branham, tanggap ko. Pag may katotohanan kay Jackson, tanggap. Ito. Tanggap. Ganon din sa inyo. Kung may kanya-kanya kayong congregation, walang masama tanggapin. Pero pag mayroong pinapakita ang Diyos na kahit kanino galing, you have to listen carefully, prove it, and accept it if it's biblical. Dahil Diyos lang ang nakakaalam eh. Biblical. Bitter yan sa belly. Peter. So bago tayo magtuloy, marami akong gusto sabihin. Magkaroon tayo ng introduction about sa bitter. Buksan nyo sa Psalm. Psalm 113, I think. 100. Buksan nyo sa Psalm 118. 13, 13. 108, 103. 119, 103 pala. 103. Bago tayo magbaybay. And hopefully, tulungan ako ng Panginoon sa lahat ng gusto kong sabihin. Because most of the time na ito'y tinatalakay sa iba. Sabi ng ating kapatid, may nag-comment na isang manggagawa, kaibigan natin, na dispensationalist, huwag daw i-interpret. Sabi ko, hindi masamang mag-interpret dahil hindi naman word for word. Halimbawa, in Revelation 13, na tungkol sa 7 head and 10 horns. Babasahin mo lang ba yan? O hindi mo pwedeng interpret? As long na hindi babangga sa Bible at may proof from history, geography, at kung ano man, science, you have to accept it. There is a biblical vindication. So, hindi masama. Pwede namang maglabas lang ng klaseng interpretation according to what is written. Then, pagsasalon, titingnan kung sino ang mas maliwanag. May lalabas na outstanding sa interpretation na yan. And that will be the revelation. Pwede na. Okay, 119, 103. How sweet are thy words unto my taste. Yeah, sweeter than honey to my mouth. Si Haring David, naranasan niya yan. Yan yung revelation na mababaw lang. Basta't nagpe-praise siya at dumarating sa kanyang Diyos, yan na yung kanyang parang pagkain na tinitipo niya na doon sa pupunta siya sa mga rocks, mayroong honey riyan. Yun ang pagkain nila, kalakasan nila yan, yung honey. Literally ha, pero ito ay tinitipo sa huling panahon, kaya may type and shadow, kapatid na Jason. Type yan ng Word of God din. Kung paano yung tinapay ni literal ay type din. Yung lamp ay type din ni Kristo. Yung arko ay type ni Kristo. Yung Ark of the Covenant ay type ni Kristo. Si Isaac, na asawa ni Juan, ay type ni Kristo, na anak ni Abraham. So marami. Si Adan na una ay type ng last Adam. Okay, sa Proverbs 27:7. Proverbs 27:7. 27:7. May gusto lang ako ipakita rin. Ano yung description nila about the sweet and bitter? The full soul walloweth in canicum, but to thy angry soul every bitter thing is sweet. O yan, parang yung binanggit sa broadcast kanina. Yung kapaitan, magiging matamis din pala sa'yo. Pag isinubo mo, tamis-tamis, pero ang pait.
On the other hand, mayroon namang ang pait, pero pag nalurok mo na, magiging sweet na rin siya. Sabi mo sweet, At yan yung binabanggit na tagumpay. tagumpay. Hindi na binanggit kay Dijan, sweet in thy mouth and but bitter in thy belly. But on the succeeding verse, kung titingnan nyo, sa huling verse, basahin yung mabuti. To prove na totoo yung nakasulat sa Bible. The full soul loaded and honeycomb, but to the hungry soul, every bitter thing is sweet. Baliktaran na to. Tingnan nyo sa verse 11. Basahin nyo sa verse 11, sabay-sabay. Mag-vigilant kayo sa pagbasa. Tingnan nyo, huwag kayong mag-relax. Revelation 11. Oo. Sige. Basahin. 10:11. Ano? Basahin sa 10:11. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Nakita nyo? Pumait ang kanyang belly. Pero, inutusan siyang mag-prophesy. Alam mo, sabay yan. Ang tamis mag-prophesy, pero yung belly mo mananatiling masakit. Ay, mapait. No, hindi na sinabing sweet in thy mouth and sweeter in thy belly and bitter in thy belly. Ito hindi, pinagpo-prophesy pa siya. Isipin mong inutusan pa na siya ay ituloy yung pagpo-prophesy, yung kinain niya. Yung kinain niya, ano yung patotoo kanina, kung maalala nyo? Totoo na marami ang gusto yung doctrinal, uunahin ko to at baka malimutan, revelation. Yan ang inabutan ko talaga sa Kogyo. Bago ako mag-backgrounder mamaya. Pero nung dumating yung hukom, particular yung PTA at LCM, dito na pumasok yung umaayaw na. Ang gusto lang yung doktrina. Nag-iipon-ipon sa dulo. Pinapakita ko lang ito sa mga makikinig. Kasi ako ay nagsasite minsan ng tungkol sa mga binabanggit ko. Wala nang balikan to ikaw nga hindi ka nagtagumpay. Oo, kaya nga dapat magtagumpay kayo kahit lugi na ako. Ang pinag-uusapan dito yung totoo. Totoo bang sinasabi ko? Hindi, kahit failure ako 100%. Kung ako man ay mapunta sa impyerno dahil hindi ako nakatupad, wala akong magagawa. Pero ibig ko sabihin, totoo ba itong sinasabi ko? Na gusto mo lamang doktrina, pero when it comes dito na may correction, sa PTA mo, sa bata, sa pamilya, at sa pag-aasawa, at bilang mag-asawa, hindi mo siya papansinin. Ini-ignore mo na siya, gutom na gutom ka doon sa doctrinal issue. So, take note of this, yung Hebrews 1:8, nasa 1,000 na ang view. Pero yung pagtungkol sa PTA at LCM, ang view lamang niya is 500 lang. Pataas ng konti. Pero pagdating sa doctrinal, halimbawa Hebrews 1:8, Philippians 2:6, yung mga tungkol sa doktrina, ang dami basta Godhead. Makikinggan. At yan, mga kapatid, kaya ko sinasabi, itong spirit na to, maaring nararamdaman nyo. Kasi kitang-kita ko yan nung araw, na mayroong, pag yan ang pinag-uusapan, nag-aalisan na sila at nandun sa dulo, o kaya lalabas na sila ng church, nagkakanya-kanyang kwentuhan na, hindi na pinapansin yung aral. Because of this, di ba? Ang kanilang matamis lang sa kanila ay doktrina. Mapait sa kanila ito. Nakita nyo? So, that it's not a pure revelation. That is only a hand knowledge. Kasi, namimili ka lang ng pakikinggan. At ito naman, ganun din dito. Bukod sa namimili ka, ayaw mong pakinggan, yung habang tinuturo, mas pakinggan mo yung mga tao na nagsasabi na aralan ng tao yan. Nakikita nyo? So, babalik muna tayo. Mag-a-atras tayo. Babaybayin natin. Maaring magtagal ako. I believe, aabot tayo na mahigit 1 oras dito. Nasaan yung pambura? Nasaan yung pambura? Hinpaw. Okay. Gusto kong baybayin to. Pag tinignan nyo doon sa Book of Revelation, bago tayo magtuloy, iharap mo yan dito, yung Book of Revelation. Sa verse 1, makikita nyo mayroong mighty angel.
by a mighty angel. Sa verse 2, verse 3, mayroong 7 thunders. Magdodoktrina muna tayo. Gusto ko kayo ma-encourage tungkol dito. Ano ang kalahalagahan nito? Bakit mayroong interpretation ng mga ganito? 7, 10, 11. Dito na lang tayo magpo-focus. Ito ang maging focal point natin. Itong verse 7. Ito ay nanggaling sa ang Revelation 10:1. Kung titingnan nyo, may isang mighty angel, and that is Kristo pa rin, na itinasa yung kamay. With a little book, open, sealed with the 7 seals, open book na ito. Pag binalikan natin, tinalakay ko nung nakaraan, yung Revelation chapter 5, umiyak si John sapagkat no man in heaven and earth can open this book. Tingnan mo yung kalungkutan niya, yung pag-iyak niya, paano na to? Kaya nga binabanggit, may mga bagay kang hindi alam, hindi mo naiintindihan, na hindi mo magagawa kasi hindi mo naiintindihan. Tulad ni John, tunay na bride to umiiyak, nagtatanong. So nagtanong siya, ano ang paano na to, Panginoon? Walang makakapagbukas. Huwag ka nang umiyak, sabi sa kanya. John, nagtagumpay na ang lion from the tribe of Judah. Kasi ang ginawa nung lamb, kinuha niya doon sa kamay na nakaupo sa Diyos, yung title deed, ay yung saradong book with 7 seals on it. At ang katuparan niyan ay yan sa panahon nang siya ay namatay sa krus. Kinuha niya, Lord, Ama, akin na. I-dedicate ko, i-donate ko ang buhay ko para mabuksan yan. Because the blood of the Lamb lang ang makakapagbukas ng selyo. So right after that, ang event ng Revelation 10, dala-dala na nung Lamb, nung mighty angel na. So maraming description ng Bible tungkol kay Kristo. Lamb, so kapatid, na dispensationalist, tipo ng Lamb si Kristo. Tipo ng lion. Tipo ng mighty angel. Tatlong tipo na kagad yan. Ulitin ko ha. Lamb, lion, hindi iba yan. At saka mighty angel. Walang iba yan kundi si Kristo. Sa dispensation ng kanyang, yan yung tamang dispensation. Dispensation ng kanyang paano siya bibigay ang buhay niya, paano siya nagtagumpay, at paano niya tutuparin. So there is a mighty angel na sabi tumungtong sa lupa ay sa dagat, which is the Gentile. Ito yan Ito, yung 2,000 years Gentile dispensation, Gentiles, 2,000 years and 7 years ng Israel o 70th week, tumayo yung mighty angel, nakatungtong yung kalima, nakataas, and swear by him, hawak yung libro, nabukas na. Ito, bukas na. Dala-dala niya. Bukas na yung bukas na yung aklat. Pero kinuha niya sa Revelation 5, kinuha muna niya doon sa nakaupo sa trono, sa may authority, sa may power and authority, that signify yung trono. Siyempre vision yan, parang may tao, may theophany. So dito, hawak na niya is open book with 7 seals. Tinungtong niya, at ibig sabihin, kinoconquer na niya yung Gentile. So another dispensation, sa tamang dispensation to. Ito yung 7 church ages. Ito, nang mamatay siya, pagkabuhay niya, ito na nangyari sa kanya, tumungtong na siya, nasa Gentile nation siya. At sumunod, tumungtong siya sa lupa, ibig sabihin, sa earth, ito yung kanyang bayang Israel. So dalawa, mayroong application, Romans 11, tumungtong, doon sa mga walang pag-asa, sa mga olibong ligaw, at doon sa tunay na olibo. Nasusundan niyo ako. Then 7 thunders uttered their voices. Isusulat ko sana, ngunit hindi. So maraming application yan. May 7 thunders. Ito yung mga thunders
mula kay Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, and Branham. Yan yung mga thunders. Oh, mga thunders during their time. At ang magiging thunders sa tribulation period ay walang iba kundi yung salita ng dalawang propeta. So apply siya in parallel. Yan din yung binabanggit at tinitipo ng 7 plentus and 7 at saka tinawag famine. Ito ay yung ito tinatawag na sweet. Nandito ang sweetness sa ating church ages. Dito naman sa tribulation period, ito yung tinatawag niya bitterness. Okay. Eschatologically, ko ina-explain in eschatology. So papansinin niyo, but in the days of the voice, sa verse 7, but in the days of the voice, sino ang may voice? Yung 7 angel. Sino tagapagsalita ng ano? Hindi mismo ito ang 7, itong angel, nandiyan pa ba? Yung angel na to, na mighty angel, hindi ito yung 7th angel. Sa paliwanag, mayroong isang special angel at ito yung nakipag-usap kay John the Beloved. Dito pa dito. Sa harapan. Ganyan. Yan. Yan. Kay John the Beloved. Bakit? Bawal ba rito? Hindi nakikita yung ibang natin. O, kay John the Beloved. So, ibig sabihin, iba yung mighty angel. He is an special angel. O, yan siya yung 7th angel. But in the days of the voice of the 7th angel, so, may tinig pala yung 7th angel na galing dito kay Kristo, papunta dito. So, ito'y malinaw. But in the days of the voice, may voice ang 7th angel sa church ages at sa hanggang sa dulo ng tribulation, bago daw siya when he shall begin to Sound. sound. The mysteries of God should Sa be loob shining. ng voice, magsasound. So, ang voice is stretched. Sa church ages muna tayo, ha? Sa Grace Age, at saka sa Gentile nila. Mayroong voice, at sa loob ng voice ay magkakaroon sa dulo ng trump. Kailan may shout? May shout dito, bawat panahon may shout. Ha? Saka na ako magdedetalye. Basta sa loob ng voice, may mga trump din dyan. Pwedeng trump na tinatawag na sounding or yung tinatawag na yung dalawang uri ng pag-sound. Yung gospel, nalimutan ko. Sige, di bali. So, yan. Ngayon, ano yung kalalagayan na binabanggit ni John? Sa panahon ng dito, ng 96 AD, papunta muna tayo kay John, ha? I hope na susundan nyo ako. Pwede kayo magtanong. Sabi ni John, sa 96 AD na sumusulat siya, sweet in my mouth, bitter in my belly. So actually, hindi na siya nakapag-share sa panahong iyan. Ang sabi sa Bible, kasi nagiging tanong to, nag-share pa ba siya oras na habang sinusulat niya, na sinasalita? Actually, previously, sa panahon na siya, sa panahon pa lang ni Jesus Christ, nakasama siya sa ministry, sweet na sa kanya ang revelation. Pero ano nangyari sa kanya? Yung revelation, ito ang sweet. Hindi literal, ha? Nasalita lang, yung binasa mo lang, sweet na sa'yo. Pwede rin. Nagbabasa ka ng Bible, naintindihan mo lang kahit yung rema lang nito. Matamis na sa'yo yan. Pero subukan mong i-share sa mga kapamilya mo, pagtatawanan ka. May persecution ka. Nakita ka lang nagbabasa ng Bible, ano ka ba na? Nagbabanal-banalan ka. Ganyan kaagad ang ano sa'yo. Ganyan kaagad ang atake sa'yo. So, minsan di ka na magbabasa. Dahil, sa'yo, nagbabanal-banalan ka.
mo yung binabasa mo pa lamang yung rema. Actually, masaya ka nang nababasa mo yung tungkol sa Bible kahit wala ka pang malalim na understanding. Pero may persecution. Kasi yung bitter na tinatawag, yung bitter, yan yung persecution. Yun namang sweet, yan yung nararamdaman mong revelation, malalim man o mababaw. So, yung revelation, pag binabasa mo, yung salita ng Diyos, yung Bible, may nararamdaman ka at may nakikita kang liwanag, yan yung nagbibigay tingkad o nagiging sweetness sa'yo. Alam mo ba, yan ang buhay ni Kristo, kaya siya masaya. Alam niyang mamamatay siya. Alam niya ang prophecy tungkol sa kanya na siya mamamatay. Alam mo, habang binabasa niya ang Bible, yung Old Testament, nakikita niya. Kaya sabi niya sa John 5:39, it's about me. It's about me. Na mayroon sa Isaiah 9:6, iba ipapanganak na bata, ako yun ah. Nasabi sa 7:14 ng Isaiah, may hinula na isang bata na mayroong manganganak ng birhen. Ako yun ah. Sa Isaiah 53, walang nasumpuang kagandahan sa kanya, he was bruised for our transgression. Nakita niya, ako to. Alam mo, habang binabasa niya, ang tamis-tamis. Hindi niya iniiwasang basahin ang sulat ng Diyos, pinasulat sa mga propeta, pero mayroong bitterness na agad sa kanyang belly. Mayroon na siyang nararamdaman na kapaitan. Kaya mayroong myrrh. May regalo sa kanyang myrrh. Tinalakay natin noong December. So, ibig sabihin, makakaramdam na siya, pero alam mong ginawa niya? Pinagtiisan niya ito hanggang dulo. Pinagtiisan niya, ang tamis. Tuwing kakain siya ng matamis, may papait at papait sa kanya. At hanggang sa dulo ng buhay niya, may mapait sa kanya. Pero ano ang sweetness na inabot niya? Yung after resurrection. Nabasa rin niya sa Old Testament, Psalm 16:10. Buksan nyo. Paano hindi siya aasa? Nakakatakot. Kung Ama, kung maaari, sanang ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit dahil sa kalooban mo, thy will be done. Maganap nawa ang iyong kalooban. Basahin nyo ang Psalm 16:10. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer Parang- thine holy one to see corruption. Tapos alok sa kanya ni Satanas, tumalon ka at sasaluhin ka ng mga anghel. Totoo naman eh. Kasi sulat ng Diyos yan eh. Pero ang totoo nun, pwede siyang saluhin, pero pwedeng hindi siya saluhin. Most likely, hindi siya sasaluhin, mamamatay siya. Or pwede rin, saluhin siya kasi naka-intend siya na mamatay sa krus. Pero hindi siya sasaluhin, at kasi hindi rin niya gagawin yan, dahil malinaw sa kanya ang kasulatan. At nabasa niya ito, isipin mo, isang talata lang ang pangako sa kanya. Kung bibilangin mo lahat ng mga bitterness na dadaanan ni Kristo, isa lang yung pangako sa kanya. Psalm 16:10, sa pagkakaintindi ko. Dahil kung sa type and shadow, sa panahon ni Moses, nila Abraham, nalibre siya Nalibre siya sa akin, hindi natuloy na patayin, pinalitan eh. Si Moses, pinaanod na kuha pa rin, na-draw pa rin sa water. Moses means draw from water. So yan yun. Pero titingnan mo ang pangako lang sa kanya, I will not leave my Holy One to see corruption. Bubuhayin naman ako ng tatay ko, sige, payag ako magpakamatay. Kaya yung binabanggit tungkol sa bata, na pinapalo mo yung bata, hindi niya naiintindihan yan. Kailangan naka-foundation na sa kanya yan, na mayroon siyang tutuparin, yung mga simpleng tanong-bulong. Kailangan pa ba yan? Kailangan pa ba yan? Opo. Naintindihan na nila yan. Ginagawa mo naman kaming bata eh. O, di ba? Magturo ka na lang nung gusto naming ituro, pero yung mga ganyan, gawalan ng tao yan. Actually, bitter in their belly yan. Maging sa akin, nararamdaman ko yan, but I have to fight it out. Kailangan yung naririnig ko, i-position ko yung aking anak. Tutukan ko siya. Pagawin ko ng EA. Ay, ito maalala ko, mag-start na kayo na ito, turuan mo ngayon, paano siya mag-libreng broadcast kahit 2 hours lang. Kung may libreng 1 oras, 2 oras sa restream, gamitin natin araw-araw. As practice, siya ang patutukin mo.
kaysa napapalo siya na nag-games. Ano yun yan? Ang gawin mo, kung may libreng 1 oras, gamitin na muna natin 1 oras na libre. Mag-restream. Usap mamaya. Kung lahat magre-restream, pwede tayo, ganito buong pamilya. Mag-restream ka 1 oras, mag-restream yung isa 1 oras, iba-ibang account. Ha? Gawin natin ganyan. Mag-start tayo mamaya sa gabi. So, I hope, ano natin to, i-focus natin sila paunti-unti. May mga bagay tayong hindi natin kaya. May mga bagay tayong hindi kaya, pero yung kaya natin, gawin natin. Huwag nating hindi. Mayroon, aminado, kahit ako may mga bagay akong hindi kaya, pero yung kaya ko naman, gagawin ko. Dapat gawin mo. Gawin natin. At yung maliliit na mga kaya natin gawin, pag naipon na maipon yan, sa tingin ng Diyos, malaki. Maiipon yan, malaki yan. Sa inyong mga kapatid, ganyan. Yung simpleng paggawa nyo lang emergency abroad, hindi nyo ba kaya? Hawak mo lang yung cellphone, magtanong ka lamang sa isang malalim na nagtuturo sa end time o sa denomination. Eh. Hindi mo ba kayang gawin yan? Eh, nagtatanong ka nga kung anong ulam nila eh. Kung ano ang design, kung ano yung paninda, anong ganito. Nagtatanong ka sa Shopee. O di ba? Bakit hindi mo ilagay naman dun sa parting yan na gusto ng Diyos? Makikita ng Diyos na you are desiring, you are, yung bang, nagsisikap ka na gawin siya. Mag-print ng booklet. Kung mga customer natin, I want this to be a rebuke to all of us. Maski sino. Masipag ka sa customer, pero pagdating doon sa gawain sa Panginoon, iniisang tabi. Huwag niyong gawin iyan. Mayroong bitterness doon sa pagtupad niyan. Pero alam niyo, habang ginagawa mo yan, ang ampalaya nung bata ako ay Exodus 12. Isa ito sa akin. Bakit sinadya ng Diyos na yung sa Passover ay mayroong bitter herbs? Nandito yung kaligtasan sa Passover lang pag kinain eh. Pero bakit nilagyan ng bitter? Ang sarap na nga nung karne, lalagyan mo pa, nawalan tuloy ako ng panlasa. Lord, bakit mo pa pinalagyan ng bitter herbs? Eh samantalang ang sarap-sarap na nung karnero na inihaw. Hindi mo na nga pinalagyan ng asin, hindi mo na nga pinatimplahan eh. Pero masarap pa rin. Pero bakit pinahabulan mo pa ng bitter herbs? Ipinapakita ng Diyos na every time na dadaan tayo sa isang masarap na bagay, na gusto nating bagay, na na-enjoy natin, mayroong itatapat ang Diyos na bitterness para ma-enjoy mo siya. Naintindihan nyo? Bakit yung magagaling na gamot, scientifically speaking, health, bakit yung mapapait, yan yung mga magaling mag-neutralize kahit sa ating mga sakit. Ano yung mga iniinom ng iba, yung mapait? Hindi, itong herbal. Halimbawa, yung lagundi, makabuhay. Ano ang nadidevelop niya? Na neutralize, napapatay yung bad bacteria o yung mga virus na masasama. So, yan. Tama na. Baka mapuno tayo rito ng herbal, dahon. So, bakit kaya ito? Ipinapakita na ng Diyos na kailangan dumaan tayo lahat. Hindi masarap ang buhay Kristiyano. Hindi masarap yung bata na itine-training mo. Pero alam mo, pag na-training na siya, totoo. Sanay na siya na mag-take note, Zoe. Sanay na siyang mag-take note. Sanay na siyang makipag-usap sa mga kapatiran tungkol. Kaya may 2A tayo. Hello, sa mga hindi nakakaintindi sa akin, mga binabanggit magtanong kayo. Ano yung 2A? Ang 2A yung nag-i-interview, tinatanong nyo yung mga kapatiran. 2-way yan, pakinabang. Natututo yung bata na magtanong at yung pinagtatanungan, natututong sumagot at kung di niya alam, mapipilitan siyang magsaliksik para mayroon siyang isagot. Nakikita nyo? Yung mga anak natin na nagtatrabaho, humingi ka ng pera, walang pera, gagawa sila ng paraan. Di ba natutuwa ka? Wala siyang pera. Pero ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan para maipadala sa'yo, tuwan-tuwa ka. Kasi tinawagan mo, anak, kailangan ko, wala kang pambiling bigas. Ayan. Ang preaching natin, hindi ito paikot, kundi ito ay realidad. Realistic ako kung mag-preach. Sa mga napapanood ko sing preaching, ay parang paasa. Paraan nila yan. Ito ang paraan ko. Nabigay sa akin ng Diyos. Ganon din dito sa 2A. Hindi mo alam. Mag-apply ka ng trabaho. Hindi mo pa alam yung trabaho. Magtatanong ka.
Ay, paano ba mag-apply ng trabaho? Ano ba mga exam dyan? Ganito, ganito. Tinatanong mo yun, mas matalino sa'yo. Inaalam mo. Ngayon, pag nagpaturo ka sa kanya, hindi mo siya kukontrahin dahil nagturo siya at mas magaling siya sa'yo. Ito ay EA1, ha? Nagpaturo ka sa kanya, hindi mo siya kukontrahin. Mali naman ang turo mo, eh. Ito mas magaling. Ay, dapat, mas magaling ka pala, hindi ka na nagpaturo. Pero since may mas magaling sa atin tungkol sa trabaho, nagpapaturo tayo. Ganin dun dito. Bakit may EA1? Exam. Ano ba ang EA1, Bem? Anong EA1? Sino ang, ha? Tagalabas na ano? Mga may init. Ay, mga malalim. Sabihin natin, tagalabas Tagalabas. na malalim. Spiritual ang pinag-uusapan dito. Ini-interview mo yung kahit yung mga Mormon, yung mga end time level 1, 2, 3, 4. Kasi hindi mo alam yan, nagpapaturo ka, hindi ka kumukontra, nagpapaturo ka. Yung 2A, yan yung kapatiran. Nakakalawkaw mo sila. Uy, tinanong ako, di ko naintindihan. Teka, magre-review ako. Ka-level mo yan sila. Pwedeng mas mataas ka, pwede pa nga mas mababa ka. Kung mas mataas ka, na-exam mo sila kung anong alam nila. Kung yung bata masipag, naturuan ng magulang, may assert authority, nauobligan sumagot yung bata. Pag hindi niya alam, magtatanong siya. That's a way. Alam niyo ba si Kristo, hindi yan basta na lamang dahil Diyos daw na naging tao, ay alam na niya kagad lahat. Alam na lahat. Pati pagkaan luwagi, tinuruan siya. Ang sabi sa Bible, sa Lucas 2:40 hanggang 42, lumaki siya sa pangangatawan, sa karunungan. At siya ay ginabayan ng Espiritu Santo. So yung bata, ginagabayan niya ng Espiritu Santo, wag na tinututukan nyo. Nandun ang ano, yung bata ba, hihipuin na ng Espiritu Santo yan, habang bata. Iginagayad gagin si Kristo. Ang tunay na ginagaydan yung magulang. So, pupunta muna ako sa bitterness. Naabot ng denomination at sa end time. Sweet in my mouth, bitter. Basahin nyo, bisahin, bitter. It shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Belly. In thy belly. Ang abot ng denomination, dati kasi Katoliko ako. Dati ako Baptist. Dati Pentecostal ako. Nung tanggapin ko ang mensahe ni Brother Branham, ang tamis-tamis, ang sarap-sarap ng sharing mga revelation. Nung binasa ko pa, isang booklet pa lamang. Hindi ko ito winawala, ha? Kasi dinaanan ko to. Ang tamis-tamis, ang sarap pagbuklat ko pala nung spoken word at saka yung contender, hindi na ako matulog. Ang sarap. Pero nung isineshare ko na doon sa mga kamag-anak ko, maski sa mga immediate family ko, labanan. Mapait. So ang labanan, nag 1, 2, 3 ang end time, 4. Yung galing level 1, pumunta rito, kanya-kanya akusahan yan. Matamis daw yung turo ni Parnell. Pine-persecute siya nung pinag-alisan niyang level 3 2 souls. Bitter na yung kanyang belly. Kaya ang hirap mag-share. Hindi ko na i-share kasi hindi para sa kanila yung revelation na to. Kasi hindi naman mga bride yan. Hindi naman wife yan. Bride pa lang sila. Nililigawan pa lang. Pakakasalan pa lang. Kami wife na, kaya nga nagbuntis na kami. Kaya ganito ang revelation namin. Ganyan ang labanan sa end time. Which, hindi ako kumukontra. Totoo yan. Ang problema lamang, ang labanan is Nicolaitan versus Nicolaitan, hindi Berean against Berean. Hello? Pag Berean at parehong Berean, may harmony yan. Kung hindi pa kuha, walang hatulan. Hindi naman doon sa punto na sumasama ka lang at nakikipag-compromise ka. Gusto mo lang makarabing elbow, yung mga big time. So if I have any chances na makapag-share, hindi ako tumitigil na share yung alam ko kasi na ang turo nila. Bakit yung pang ituturo ko pa ulit-ulit?
It's something parang ang tawag na doon is immaterial. Ang i-share mo, yung bago. Papait ang belly mo. Alam mo, ang masaya sila sa end time. Kung anong pinipreach ng isa na quotation, yung kanya rin i-quote. Ay di ang saya nung kasama niya, wala silang away. What is the ecumenism that Brother Branham talks about? They are compromising the word. Kino-compromise. Nako-compromise yung word of God dahil they interpret what Brother Branham says. Yan yon, nako-compromise. Hindi as it is. So dito dapat walang compromission. Nagiging stepping stone lahat ito papunta sa Bible, which is absolute ng propeta. Ito na yung kasunod. Nasuyod ko ito. At until now, nasusundan ko to. Yung aral nila. Yung iba, medyo nahihirapan ako maintindihan. At to tell you, halimbawa yung grupo, at least I will name names. Totoo naman to. Sila Brother Ephraim Orienza. Sila Brother Jess Santos. Mga pastor yan ng galing level 3, napunta sa level 4, humiwalay ulit sa grupo ni partner. At least kaya ako sinasabi. Alam mo, may mga bagay na hindi ako naintindihan minsan sa pinag-uusapan nila. Naiinis ako. Sapagkat may pinag-uusapan silang hindi ko naintindihan. Ang ginagawa ko, mine-message ko, pine-personal kong tanungin. Kahit si Brother Jason, may mga bagay akong tinuturo siya, nakarinig na ako ng hyper-dispensationalist. Pero sinisikap ko, nag-uusap kami ng tuloy-tuloy, nasusundan ko siya. Then I will turn back, ibabalik ko sa kanya, yung tinuro niya sa akin. Saka ako nagtatanong. O, Brother Jason, hindi, objective lang to. As my friend and co-minister of God. Kaya kong i-share na halos ng buo ang kanyang alam, yung tinuro niya. Na halos walang labis, walang kulang. Pero I found out na may mga butas. Diyan siya hindi niya nagugustuhan, nambabara lang daw ako. Eh kung nasa katotohanan yan, hindi niya isipin na mambabara dahil very scrutiny ang ginawa ko eh. I report it back to him objectively, without dagdag. Kung ano lang ang sinabi niya. O, di ba? Then ipinoint out ko kung saan ang nakikita kong hindi ako sang-ayon. So you have to answer it back. Total Bible study ito. So dito, nagtatanong ako kasi para maintindihan. Okay na tayo riyan. Because most of it is Bible. Dito tayo nagkakaproblema ngayon dito sa ating hukom ministry. Totoo naman ang saya natin. Primarily, nakapagpabasa report ang buong pamilya natin. May revival. Ang tamis-tamis. Pero yung next level, pag hindi mo na ituloy, may papait sa'yo. Dahil ang bawat tagumpay natin, tulad ni Kristo, nakapagtagumpay siya sa 40 days na fasting. Ang ginawa ni Almeida, para sabihin mas maganda ang samahan niya, ginawa niyang 100 days, kaya nalumpo siya. Pasusurenderin daw niya, pati si Satanas, basta't makapangyarihan ng Diyos. Nagfasting siya, pwede raw magsisi si Satanas. Kinokontra na niya ang Bible. Tingnan, yan yung hyper faith, wala na sa lugar. It is written na eh. Ihahagis na sa dagat-dagatang apoy. May ihahagis pa ba? Di ba baguhin mo ang Bible? Wala nang ihahagis pag nagsisi si Satanas. I-share mo ito sa tiyahin mo. Di ba? Gagawin. Si Commander Robot. Itinalaga si Commander Robot ay hindi talaga papayagan ng Diyos na sumurrender at maging Kristiyano. Muslim siya na extreme Muslim. Ang ginawa sa kanila, hinostage sila ng ilang buwan. Pwede doon sila, nakakulong, hindi kumakain, hindi pinapakain, pinahihirapan, nangalumpo sila. May tamang pananampalataya. Di ba? So dito, babalikan ko, yung bawat tagumpay, tulad ni Kristo, nagtagumpay siya sa 40 days. Pero ano ang next level na mas alok sa kanya? Gutom na gutom ka na nga, aalokin ka, bigla. Sabi tulo. Para tuloy naalala ko yung
pumipirma si Marcos doon sa ano, mga nakaganon yung mga congressman, oh. Tumutulo daw ang laway. Laway na laway si Kristo sa pagkain sa gutom niya. Inalok siya ng tinapay, kaya niyang gawing, yung batok kaya niyang gawing tinapay. Para hindi na siya mamatay, sumamba lang siya kay Satanas, hindi na niya kailangang paghirapan yung air of siya. Pag tumalo naman siya, edi ang sarap ng, para sasaluhin lang siya ng ano. Lahat ng mga pangako, may next level na atake ang kaaway in every tagumpay na ating makakamtan. Ito yung tuloy-tuloy na bitterness natin. Pero habang tayo may bitterness, alam mo ba, pag nakikita mong yung bata, nakaka-report, nakakabasa, hindi lang lumalago siya. Parang yung batang nasa ICU, nakaabang lahat yung magulang dun sa salamin na gano'n, nakatingin. Yung bata, wala patay, lang, sinusuportahan ng life support lang, nananalangin yung lahat na sana gumalaw. Pag yung bata biglang nagbago yung ng pulsating machine o yung o kaya yung bata biglang gumalaw, yung beeping niya may gumalaw o nag-beep, tuwan-tuwa tayo. Di ba? Tuwan-tuwa, uy, mabubuhay. Dok, gumalaw. O, mumulat. O, di ba? Ganyan. I-apply natin ito dito. So, kayo tatandaan nyo. Lahat, lalo na kayo mag-asawa. Lahat kayong nandyan. Yung mga simpleng yung bata nakatutok na nagkakaroon sila ng EA1 to A2B. Yan yung ipagdiwang nyo. Yung bata nakikita, isang taon pa, mag-iisang taon pa lang, naglalakad na, umakbang na. Tuwa ang mga nanay at tatay. I-apply natin yan sa spiritual. O yung bata, tapos malaki. May pinakita, 3 years old pa lang, ang galing magpiano, Beethoven. Tinraining kasi mula pagkabata Yung mga Shaolin, bata, umiiyak pero gusto pa rin nila, sa kanila, nakalambitin ng ilang oras. Nag-iigib na nakataas ang kamay na ganun. Hindi sasabing gawalan ng tao yan. Kasi gusto nila lumakas yung katawan nila. Ang pinag-uusapan natin, training ito ay spiritual. Na halimbawa, ito si Sekaraya, nagbo-broadcast siya, ito ang aking this 2025 dapat, sila ay magbo-broadcast na ang kausap niya mga foreigner. Diyan lang na tayo dapat, yan yung sweet, pero dadaan sa bitter. Nakita nyo? Ang unang bitter dito, magiging bitterness natin actually, tayo mismong mga magulang. Nakita nyo, kahit oras ng gawain, mga magulang, sa oras pala ng tanungan sa sinong gumagawa ng mga tanong, labanan yan. Yung tagumpay nating konti, na ilan sa inyo ay nagtatanong, masaya na rin ako, pero ibig sabihin, hindi pa ako masaya sapagkat hindi pa tayo totally lahat nagtatanong. Hindi pa lahat nagiging martyr o nagiging witness. Ang nakasulat sa Revelation 10:11, thou must prophesy again. Ibig sabihin, dumaan na rin sa sweet, dumaan na sa bitter, then yan yung mangyayari na magpo-prophesy ang bawat isa sa pamilya natin. Yan ang habol natin. At higit sa lahat, sa buong iglesia, that will be the super church. So, ulitin ko, ang abot ng iba tungkol sa matamis sa bibig, mapait sa tiyan, na denominational ay yung binanggit kong una. Pero ang tunay, paano malalagay sa stature of perfect man ang bawat isa sa atin? Yan yung pinakang sukat. Na tulad ng kay Kristo. Amen ba kayo? Amen! Lahat ng mga anak ng Diyos, kahit nandyan nanonood, narinig mo ito, kahit delay ang broadcast, dahil delay mo nang napanood, palakpakan natin ang Panginoon. Pumalakpak ka sa Panginoon. Sige, patugtog ka. Patugtogin mo yung kay Don Moen. Our Father, Nope. Thank you, Lord. Salamat, O Lord, sa umagang ito, sa aming matapos na paghahayag ng iyong salita. Nawa, O Lord, magdulot po ito ng kalakasan sa puso, isip ng bawat makakapakinig. Gawin mong pagpapala, O Lord, ang mga bagay na aking nabanggit. At kung mayroong hindi, Panginoon, mabuti,
sa aking mga nabanggit na iba, O Lord, ikaw ang Diyos na mag-alis nito sa kaisipan na negative ng iba. Gawin mong lahat na maging blessing, O Lord, yung akin pong binanggit. Ito man ay sa sarili ko, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking manugang, sa aking mga apo, at sa aking mga kapatiran na makikinig nito, O Panginoon. Salamat sa pagpapadaloy mo, Panginoon, ng pahayag na binigay mo sa akin ngayong umaga, at nawa, Panginoon, ang pahid ay ibigay mo sa lahat na makakarinig nito upang sila naman ay magkaroon ng kalakasan. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Lakas mo. Thank you. God bless sa inyo.